Thank you so Thank much. you. The waiting room is straight Yeah. through those glass Okay. doors. Thank you. So yun guys, dito kami sa Hyundai service maintenance. Pasok muna tayo dito. Yay! Play ka dito. Hey, may dede. So yun guys, dito ulit kami sa Hyundai. Bahala na kayo. Ayan, so binili ko kasi guys yung sasakyan. Actually hindi ko binili. Maintenance niya kasi. Kumbaga actually 1 week yun dapat pero may pasok tayo kaya ngayon ko lang siya naibalik yan. Ano lang, for check up lang naman. Ayan, para at least nakita nila kung may mga issue kasi nga diba pre-owned natin siya nabili. So yun maganda dito. Parang i-check muna nila kamusta yung 1 week ko sa gagamit ng sasakyan. Ayan. So while waiting, ayan, si Sayan ngayon. Merong palaruan lang dito na mini lang naman. Ayan, para hindi mainip yung bata. Ayan, so ito yung mga sasakyan ulit guys. Ito pa rin yung mga dati. Nadagdagan ng tuson doon sa dulo. Tour ko kayo dito guys. Ito pa rin Santa Cruz, no? Ganda na to. Liit lang. Ganda. Cute. Tapos ito electric nila to, alam ko eh. Parang Tesla yung ano niya, no? Ganda rin, no? Ganda ng loob. Ito yung mags niya, no? Ayan. So yun nga pala, magtatanong din ako ng ano dito, winter tire. Although naka all weather tayo, pero mas maganda pa rin kung naka winter tire tayo. So nagka-canvas nga din ako sa mga ibang store. Yung tatanong ko kung magkano. So, syempre para mas maganda yung kapit ng gulong. Then mamaya guys, pag-usapan natin kung gaano importante yung sasakyan dito sa Canada. Especially dito lang sa Calgary kasi depende kasi sa lugar, depende sa provinces. Meron kasing provinces na hindi naman kailangan ng sasakyan. Kumbaga okay yung mga transportation nila. Unlike dito sa Calgary, okay din naman transport pero hindi siya ganoon rami. Di ba? Unlike sa mga British Columbia, Toronto, yan. So yan talaga medyo medyo malalaking provinces na yan. Kaya okay sa kanila mga transport. Pero dito kasi sa Calgary, yun nga, although meron namang transport syempre. May mga C-train, may mga buses, pero hindi lahat ng mga lugar dito is meron ng mga C-train. Ayan, so pag-uusapan natin ngayon guys, or mamaya, kung gaano ba ka-importante yung sasakyan dito. Mapa-pre-owned man yan or brand new. So it doesn't matter kung ano man yung kung paano natin siya binili. Ayan. So, laro-laro muna kami ni Zayn dito para hindi siya mainit. Kanina nga nakakatawa guys kasi siyempre si mami niya nasa bahay pa. Ang pasok kasi ni Emma mamaya is 1 PM pa. So I mean, aalis siya ng bahay ng 1 PM. Kailangan ko siyang dalhin kasi nga hindi ko naman pwede iwan kay Emma kasi hindi ko alam kung ilang oras matatapos tong check-up natin And ayun sinabi ko siya. Habang nagbababoy siya kay Emma, umiiyak. Nakakatawa Alam niyang hindi kasama si mami niya. Open. Guys, loko-loko talaga ito si Sayon. Yung mga ballpen dito. Naglulusot niya ba naman dito sa... Hindi ito na lang natira. Loko talaga to. Hoy, bad yan Bad yan So yun guys, 20 minutes na kami dito. Ayan. So, pero syempre hindi naman ako nag-expect na mabilis agad mo. Ayan. So okay na rin yun, at least ma-check nila kung kamusta nga yung sasakyan natin after a week. Ayan. So yun maganda rin dito sa dealer na to. Chine-check nila. So syempre wala tayong bayad nun. Libre yun. Ayan. So tapos ang next change oil ko niyan, 10,500 pa na takbo na Odo. Ayan. So malayo pa. Ilang buwan pa yan. Tapos yun nga, nag-check ako kanina ng mga winter tires sa ibang market. Nasa 450 pataas. 4 na yun. Goma lang yun guys or yung gulong lang, wala pa yung pinaka rim niya. So inisip ko kasi guys kung mag-re-rim na rin ako para at least kahit ako na lang magbaklas ng gulong, di ba? Kaya mas madali.
Hindi katulad na pagka goma lang yung bibilin mo, pupunta ka talaga sa mga sa mga nagpapalit ng gulong, then may syempre magbabayad ka. Parang ang tanong ko, pinakamura ko na tanong is $80 pataas. Apat na yon, kasama na yung pagbabalance doon. Di pa pala ata kasama yung pagbabalance doon. Ano pa lang yun, pagpalit pala ng gulong, tapos additional $10 ata pag lalagyan ng i-balance nila. So iniisip ko, yung kung bibili ako, yung mayroong rim na siguro, hindi pa sure, no? Hindi pa sure. Kung may rim na, para at least kahit ako na lang yung magpapalit ng gulong, madali, kahit sa bahay lang, di ba? Jack lang, tapos palit mo. Marunong naman ako magpalit nun, guys, kasi dati pa naman pag nagkakaproblema yung sasakyan ko sa Pilipinas, ako na yung nagpapalit ng gulong eh. Pero yung reserva lang. So ganun lang din naman yung apat lang naman, isa-isahin mo lang naman. Di ba? So yun yung iniisip ko. Pero tignan natin. Kasi nga syempre, iba pa rin pagka, kahit na sabihin natin, ka all weather ako, mas maganda pa rin yung kapit pagka naka-winter tire talaga. Kasi nga, papasok na tong winter, so kailangan pagandaan natin yan. Okay. So yun, hintayin muna tayo, then mamaya, kwentuhan ulit tayo. Sayon, saan si Mami? Saan si Mami? School. Sabi mo school. Sa school si Mami? Anong papi? Sa school? Ayan, dede. Gusto mong papi? Yung papi niya, guys, yung pagkain. So, may dala kaming cookies niya. So, pakainin ko muna. So, guys, Santa Fe din, 2.5. Ayan. Ganda ng kulay niya, no? Ayan. Same lang din yung loob. Yung pinagkaiba doon sa akin. Pero mas ata to. Ganda ng kulay niya, no? Kakaiba, parang dark gray. Tapos may stepboard pa siya. Ganda. Yung taas niya iba. Meron siyang ganito. Nice. Ganda. Yan. So, ganda ng kulay nun, guys, na kakaiba siya. Parang dark gray. Ito, guys, Jaguar. Ganda ng loob, no? Nga lang, pang dalawahan lang. Sana. Kunin ko sana eh. Kaso dalawahan, di makakasakay si Zion eh. Ganda, no? Ganda. Ito guys, kala ni Zion, kotse namin. katulad kasi. Same na same yung model. Gusto niya buksan yung pinto. Ang kulit. Kanina pa to, takbo dito. So guys, tingin ako ng mugs dito. Merong $299, $399. Yan, depende sa size. Tapos, yung gulong nakakita rin ako eh. Pero hindi ko na muna tinanong yung price. Kasi alam ko mas mahal dito sa sa ganito. Kaya doon tayo sa labas ng ibang markets. Kaya sa ibang market tayo titingin, guys. Pero nakausap ko si Julius kanina, sabi niya, okay pa rin naman daw yung all weather. Pero syempre, mas maganda kung naka-winter, di ba? Kaya pinag-iisipan pa namin. So ayun guys, tapos na ang ating check-up, free check-up. Ayan, wala naman tayong binayaran. Magkakasama naman yan sa sa warranty natin. Come on! Ikaw alam kung ito yun. So ayun guys, ito na siya. Ayan. Hindi naman siya kinarwash, no? Kasi malinis pa naman yung sasakyan. Puntahan ko lang guys si John. Papaalam lang tayo kay John, guys. Kasi siya yung talagang nag-aano sa akin dito, nag-aasikaso. Come on, wait. Okay, so pauwi na tayo guys. Ayan, so nagpa-thank you lang ako kay John kasi inasikaso niya tayo dito. So anyway, so bago tayo guys magkwentuhan, magluluto muna ako ng ulam ko para mamaya. So hindi kasi nakapagluto si Emma guys kanina kasi nagre-review siya. And mahirap na, baka bumagsak. Pagluluto naman guys, napakadali lang. Tsaka mas gusto ko ako yung nagluluto. Para mas feel ko yung yung lasa. Kasi sa Emma guys, hindi naman siya ganun talaga marunong magluto. Mga prito, ganyan. Actually, marunong din naman siya magluto. Ngayon,
Ito, sinigang na baboy, magluluto ako. Kasi kailangan ni Zion ng sabaw. Pagka dry guys, hindi masyadong makain si Zion. Kaya gusto niya may sabaw talaga. Okay, so luto muna ako guys. Then mamaya, pag-usapan na talaga natin yun. Yun yung final na pag-usapan natin. Okay. So yun guys, nagbabalik tayo. Ayan, pag-uusapan na natin ngayon guys kung gaano ba ka-importante talaga itong sasakyan dito sa Canada. Especially guys dito sa amin sa Calgary, masasabi ko na kailangan talaga. Dito guys sa Calgary is hindi pa siya ganun karami talaga yung transportation. Unlike sa ibang provinces na gaya na sinabi ko sa inyo kanina, no? Dito kasi sa Calgary guys, hindi ko sinasabi guys na walang transportation dito. Meron, kaso nga lang guys, hindi lahat ng pupuntahan mo is meron talagang let's say sabihin natin C-train or mga bus. Ganyan. So, based sa experience kasi namin guys, noong time na dumating kami dito, is nga nakikisuyo ako kay Julius. And pagka mag-grocery kami, especially grocery, pag kailangan namin bumili ng mga pagkain namin, so hindi ako basta-basta makahingi ng favor kay Julius. Siyempre, naindo rin naman guys yung hiya natin na kahit na sabihin mong kababata ko si Julius talagang since 90s talagang magkasama na kami niyan, no? Pero syempre iba pa rin guys yung may hiya tayo sa sarili natin. Although wala naman ako nakikita ng problema kasi sobrang bait ng taong yan. Tsaka ni Deb, yan. Sila yung mga talagang tumulong sa amin dito nung time na nag-i-start pa lang kami. Syempre, dumating sa point na pag may kailangan kaming bilhin or syempre, let's say sabihin mo nagki-crave kami sa pagkain or gusto namin magpunta sa mall, so hindi kami basta-basta suyo sa kanya na pre, dali mo kami sa ganito, di ba? Syempre nakakahiya naman. Kaya talaga kami nag-decide ni Emma na bumili ng sasakyan. Although may mga transportation naman talaga dito, pero hindi nga gaya nga na sinabi ko guys, no, hindi lahat ng gusto mong puntahan is merong transpo. Kaya talagang kailangan mo talagang let's say mag-arkila ng sasakyan or mag-rent ka ng sasakyan para mapuntahan mo siya. Let's say gusto mo pumunta ng mga pinupuntahan namin yung mga Banff, yung mga Lake Louise. Kailangan mo talaga na may sasakyan. Although meron din namang bus, pero syempre hassle pa rin guys, no. At saka kagaya namin, no, may baby kami, so medyo mahirap, medyo hassle sa amin yon. Kaya talaga nag-decide kami ni Emma bumili ng sasakyan dito. At sa totoo lang guys, meron ako napanood sa YouTube na parang sinasabi nila na parang mali daw bumili ng sasakyan, especially yung mga nag-uumpisa pa lang dito sa Canada. So syempre kami guys, nag-uumpisa pa lang kami dito sa Canada, no. Pwedeng isa kami doon sa mga sinasabing bakit daw kailangan bumili agad ng sasakyan, mapa-used man yan or brand new. Para sa akin guys, siguro depende yun, no? Depende sa kakayanan ng isang tao o ng isang pamilya na bumili ng sasakyan. Pwede rin naman sabihin natin na oo, may point sila na bakit nga kailangan bumili agad. Pwede namang mag-commute, di ba? Or pwede namang bumili ng mga second hand na sasakyan, which is ganun din naman yung ginawa namin, di ba? Nung halos isang buwan pa lang kami dito noon, bumili na kami ng sasakyan. Pero based kasi doon sa vlog na yun, parang sinasabi niya na parang kabago-bago pa nga lang daw sa Canada. Yan, 1 month, 2 months, bumibili na agad ng sasakyan. Para sa amin guys, talagang necessity dito. Kailangan talaga dito sa Canada. And hindi lang din siguro ako pabor doon sa sinabi niya na after ilang months nga daw, bumili ng brand new, instead na mag-ipon, instead na pagandahin yung credit score, unahin yung mga bahay kaysa sa luho. For me kasi guys, ang sasakyan, hindi ko masasabing luho. Kasi pag sinabi mong luho, para sa akin, ito yung tipo ng bagay na kunyari meron ng isang sasakyan, bumili ka na ulit ng isa pa, iniwan mo yung parang 2 o 3 sasakyan mo meron, or pwede natin consider yun na luho. Pero depende yun guys, kung kaya naman ng tao bumili ng isang bagay na kahit sabihin mo 2 o 3 man yan, walang problema yan, di ba? So parang ang medyo nag-ano lang ako doon na nag-react lang ako doon sa vlog niya na parang yun nga daw na bakit kailangan bumili agad ng sasakyan. Pwede naman daw ipunin muna, mag-ipon, bahay muna ang unahin. What if siguro guys, hindi katulad namin na, or yung ibang tao na hindi naman nila priority yung bahay, mas iuna talaga nila yung sasakyan kasi mas kailangan. Kumbaga, katulad nga dito guys, pag winter talagang mahirap kung magko-commute tayo dito. Yung masasabi namin ni Emma na talagang kailangan talaga ng sasakyan dito. Especially sa work na lang guys, 'di ba? Pagka wala, let's say ako, kung wala akong sasakyan ngayon, let's say magko-commute ako, pwede naman. Pero
sobrang layo or maraming sakay na gagawin ko bago ako makarating sa trabaho ko, which is kaya naman, 'di ba? Kaya naman. Pero yun nga guys, consider din natin yung talagang weather dito, yung winter, especially winter talaga guys. Yun yung pinakamahirap dito, winter. Tapos minsan pag binalas-malas ka pa, merong time na malilate yung bus. So kailangan mo talaga mag-adjust ng malaki bago ka makarating doon sa work mo. Kasi minsan once na let's say maraming malakas ang snow, talaga may tendency na malilate yung bus. Yun yung isa sa mga nagiging problema dito. Kaya talagang kami, consider talaga namin agad yung sasakyan. Okay? And pangalawa guys din, siguro depende rin kasi sa tao yan eh. Diba? Kung kaya namang bumili ng tao. Tayo naman guys is kanya-kanyang diskarte naman. Kumbaga, huwag natin siguro i-generalize na mali yung desisyon ng isang tao na bumili ng sasakyan, mapa-used man yan or brand new. Kasi parang lumalabas kasi dun sa vlog, parang maling-mali talaga na bumili ng sasakyan agad. Yun yung parang naging topic dun eh. Pero sa akin guys kasi hindi ako pabor talaga dun. Kung kaya namang bumili ng tao or kung masaya ka sa binabayad mo, wala namang problema, di ba? Hindi natin kailangan pigilan yung isang tao, dapat mas maging masaya tayo. Pero yung pagsasabihin na parang mali agad na bumili ng sasakyan dito sa Canada, which is hindi natin pwedeng sabihin ganon, di ba? Depende kasi sa pangangailangan ng tao yan eh. Depende sa pangangailangan ng pamilya. Kung talagang kailangan naman talaga ng pamilya or saka talagang meron naman silang pambayad, okay lang yun. Hindi natin kailangan sabihin mali yung ginawa na yun or mali yung desisyon na yun. Dapat mas maging masaya tayo. And kanya-kanyang diskarte yan. Kasi kami nilang guys ni Emma, no? Although kahit ako lang yung nag-work dito ngayon sa Canada, masasabi namin na kaya naman namin, kaya rin kami kumuha na to kasi hindi naman kami kukuha na to kung alam namin hindi namin kakayanan. Alam naman namin sa sarili namin na kaya namin bayaran kahit ako lang yung nag-work kasi meron din naman kami mga side hustle guys. So meron kami mga online businesses and marami pa guys. Kaya isa rin sa kinonsider din namin yan. Tsaka pinag-aralan din naman namin mabuti yan guys bago kami nag-decide bumili ng sasakyan. Yan naman yung pag-uusapan natin ngayon kasi ang pinaka point ko dito is sana wag tayo mag-judge or sabihin natin na mali agad yung decision ng mga kapwa natin Pilipino na kabago-bago pa lang dito sa Canada is ang inuuna agad is luho or pagbili ng sasakyan. Kung ano man yung nakikita ko sa tao na nagkakaroon ng mga bagong sasakyan, ako natutuwa ako doon. Hindi ko para sabihin na bago-bago lang na to, bakit bumili agad ng bagong sasakyan, di ba? Well, sa tingin siguro, alam natin na kaya niyang bayaran. Basta as long as na hindi natin tinanakaw yung pambayad or inaabuso yung sarili natin, katatrabaho para lang makabayad ng mga ganitong bagay. Okay? Kasi ako talaga guys, ngayon, ako isa lang ang work ko. Dati yan, minsan nag-DoorDash tayo, paminsan-minsan, pumipitik-pitik lang tayo ng konti, pero okay yun. Pero at the end of the day guys, tayo pa rin na magdedesisyon sa buhay natin. Kaya sana maging masaya na lang tayo sa kapwa natin Pilipino, na kung ano man yung nabibili niya at kung ano man yung gusto ng mga kapwa natin Pilipino, respetuhin natin yun. Kaya nga dapat dito guys, kung bibili man tayo ng isang bagay, dapat kaya nating bayaran at dapat masaya tayo dun sa binabayad natin. So, yun lang naman guys yung topic natin ngayon and I hope na nag-enjoy kayo sa vlog ko. May mga question kayo about buhay dito sa Canada, just comment lang guys sa baba and pag may time naman kami ni Emma, nagre-reply naman kami sa mga messages niya sa comment box natin. Alright? So yun, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace.